Magandang umaga po. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng puchero. Ito po ang ating recipe. Meron po tayong bawang, sibuyas, patis. Depende po sa panlasa ninyo ang dami ng patis. Paminta, saging, tomato sauce. Mas masarap po gamitin yung Del Monte. Meron din tayong kamatis, Baguio beans, patatas, pechay, repolyo, at syempre yung ating baboy. Ang gagamitin ko ngayon ay baboy na pata. So, ang ginawa ko po, pinakuluan ko muna yung baboy para mas malambot na siya. At isinet aside ko yung sabaw niya para yun din ang gagamitin natin mamaya sa pagtimpla at pagluluto. Unang gagawin natin, magpapainit tayo ng mantika. Ayan, mainit na siya. Lalagay natin yung sibuyas. Ayan. Gigisa natin yung sibuyas. Una kong ginisa yung sibuyas bago yung bawang. Para hindi siya masunog agad yung bawang. Para masarap ang lasa niya pag hindi sunog yung bawang. Tapos sinunod kong ilagay yung bawang. Nasa medium lang po ang apoy natin para hindi agad masunog yung ating mga condiments. Gisa nyo siya hanggang sa lumambot ang sibuyas. Susunod, lagay natin yung kamatis. Ganun din hanggang sa lumambot yung kamatis. Tapos lagyan natin ng paminta. Isama na natin sa paggisa yung paminta para mas pumasok yung ma-absorb niya yung lasa ng paminta dun sa mga condiments natin. Ito. Palambutin natin yung kamatis. Okay, ayan po, malambot na yung kamatis. Pwede na natin ilagay yung ating pinalambot na baboy, pata ng baboy. Okay po, ayan, ilagay na natin yung baboy. Ayan yung pata ng baboy. At gisa-gisa ng konti. Tapos ilagay natin yung patis. Tapos hahaluin natin ng konti yung baboy dun sa condiments niya para mag-absorb yung lasa. Ayan na, nahalo na natin. Ilalagay naman natin ngayon yung tomato sauce.
Ayan po, pag kumulo na po, pwede na natin ilagay yung ating patatas. Ayan po, nailagay ko na yung patatas. Tapos ngayon, ilalagay na natin yung sinet aside natin kaninang sabaw ng baboy para nandun pa rin po yung lasa ng baboy. Yung sabaw po na gagamitin natin ay yung pinagpakuluan niya po. Hintayin natin kumulo siya bago natin ilagay yung ibang natitirang ingredients natin. Ayan po, kumukulo na siya. So, after mga 5 minutes nung last step natin, kumulo na siya, pwede na nating ilagay yung saging. So, yung saging na po ang susunod nating nilalagay. Ayan. Haluin po natin. Para pumunta sa ilalim yung saging para mapalambot niya. Ayan. Ihuhuli nating paglagay yung Baguio beans, yung repolyo at saka yung pechay para medyo malutong siya bago natin siya i-serve. Okay, pakuluin natin hanggang sa lumambot yung saging na inilagay natin. Ayan po, kumukulo siya. Pwede rin po kayong magdagdag ng condiments katulad ng betchin, pero ako hindi ako naglalagay ng betchin. Pwede rin po kayong gumamit ng ginisa mix at pwede rin ninyong lagyan ng garbanzos yung puchero. Pero sa akin, hindi ko masyado gusto yung garbanzos. Kaya okay lang din na wala siya. Ayan po, kumukulo na siya siguro mga after 15 minutes. Lalambot na yung saging. Ayan, medyo matigas pa siya. So wait lang po natin after 15 minutes. And then tsaka natin ilalagay yung remaining ingredients. Okay po. Okay po, pag malambot na po yung saging, pwede na natin ilagay yung Baguio beans. Ayan. Yummy. Amoy pa lang, panalo na. Ayan po. And after 5 minutes ulit, ilalagay natin yung repolyo at saka yung pinakalas yung pechay. Ayan po. Okay na po siya. Pwede na po natin ilagay yung repolyo. Ayan. Haluin natin ng konti, medyo papuntahin natin sa loob, sa ilalim para maluto po siya. Pero wag niyo po masyadong lulutuin yung repolyo para medyo malutong. Half cook lang, pwede na po yan. Tapos ilalagay na po natin yung pechay. Okay na po.
Yung pechay, kaya natin huli nilalagay yan kasi madali lang pong maluto yan. Kasi kapag una nating inilagay yan, malalatang masyado, hindi na masarap kainin yung pechay. Mas masarap kainin yung medyo malutong. Okay po, pakukuluin na natin ulit. At pagka kumulo na po, ready to serve na po siya. Meron na po tayong putserong pata ng baboy. Ayan po, okay na po siya. Kung mapapansin nyo po, kanina hindi tayo gumamit ng asin. Kasi po, patis ang ginamit natin. Mas masarap kasi kung timpla sa patis kaysa sa asin. So, hindi rin tayo gumamit ng betchin. Okay lang po yun. Hindi naman masyado kailangan yun. Okay na po. Maraming salamat po. Yan po ang recipe natin for today. Thank you for watching.